Good day everyone, my name is Janry Armausay and I am your instructor to the course Philippine Popular Culture. Today what we are going to discuss is the introduction about this one. So the introduction of the Philippine Popular Culture, which is the topic of in our week 1. So introduction about the Philippine Popular Culture. So first, this is the Philippine map. So in Philippines, we have 7,641 islands. So that statistic is not that accurate or not exact, pero malapit siya. Okay, so the Philippines, the capital of the city is Manila, and the largest city is the Quezon City. So the regions in the Philippines is divided into 3 main geographical division, which is Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay, so the Philippines is an archipelagic country located in Southeast Asia. So as we observe, the Philippines is napapalibutan siya ng ibang country. And that specific country na nakapalibot sa Philippines have their own culture. Okay, so the culture we have is many culture. We have different types of culture, but we are going to focus what is the popular culture in the Philippines. So the Philippine and the word pop, if we connect pop Philippines or Philippine popular culture. So the objectives first is to define the concept of culture, popular and popular culture. So identify the different categories of popular culture and to discuss the relationship between media and popular culture. So what is culture? So culture is the way of life of a group of people, including their beliefs, practices, values, tradition, and artifacts. So the key elements of culture, first we have this language. So we can observe that people have different or they have distinct language depending on their location. So may Bicol Ligao, may Bicol Naga, may Bicol Legazpi, Bicol Ginubatan, so many more. Iba yung Bicol, iba yung language, iba yung dialect sa kada lugar. So of course, sa kada lugar, merong iba't ibang tradisyon. And sa kada lugar, meron iba't ibang art. And then sa kada lugar, meron silang iba't ibang pinaniniwalaan or what belief. And of course, yung social norms na tinatawag. So when we said about norms, it is the acceptable and unacceptable acceptable behavior ng isang tao. So, ayan. What is folk culture? So folk culture is the type of culture. So first, folk culture refers to the traditional practices, customs, and way of life of a specific group often passed down through generations. So as we observe, this kind of culture is naipapasa siya from one parent to their daughter or son. And yung parent na nagpasa sa daughter and son is nakuha niya yung culture na yun sa kanyang mga magulang, which is yung magiging lolo at lola ng daughter and son. And yung mga magulang naman ng lolo at lola, what we call great-grandfather. So from the great-great-grandfather hanggang makapunta sa pinakabata, na ipapasa yung kultura na yun. So yun yung tinatawag natin folk culture. So from noon hanggang ngayon na ipasa siya. So what are the characteristics of folk culture? First is localized and community-based, meaning naandyan lang yan sa mga rural areas, probably sa mga place na yung technologies hindi pa masyadong rampant. Kumbaga, nandyan lang yung mga kultura na naipapasa sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng gawa. So, characteristic na meron sa folk culture, it is rooted in traditional and oral history. Yun nga yung sabi ko, naipapasa sa pamamagitan ng pagsasalita. So, example, yung folk dances. So, the folk dances we have is tinikling, pandango sa ilaw, folk songs, bahay kubo, paru-parong bukid, and indigenous crafts, banig, pipig, like that. So, that kind of examples are the examples of in folk culture wherein ito yung mga kauna-unahan pang mga kanta
o mga awitin, mga sayaw na hanggang ngayon is nandito pa rin or hanggang ngayon present pa rin. Kasi nga naipasa yan nila, yung mga great-grandfather natin, papunta sa atin. So, ganito. So, ano naman yung high culture na tinatawag? Pag sinabi natin high culture, refers to the cultural products and practices associated with elite or educated classes, often considered refined or sophisticated. So, meaning, this kind of culture is for the elite individuals. So, this kind of cultures, yung mga nakapag-aral. So, kumbaga, yung education is present sa kanila. So, yung mga tao na nasa folk culture, madali silang na-influential with regards about sa iba't ibang paniniwala, beliefs. Why? Because yung education na meron sa sila is hindi masyadong formal. That's why, yung mga dito sa high culture, bihira nang ma-influential kung anong kultura meron sila. Dahil yung mga kultura na meron sa high culture is more on anchored sa pagiging edukado ng isang tao. Ito, example. So, Philippine classical music or yung kundiman. We have the fine arts, Juan Luna, we have the Fernando Aurosolo, and the contemporary national artist. Of course, we have the ballet and the opera performances. So, yung mga kapanahonan ni Rizal, kapanahonan ni Juan Luna, sila yung mga tinatawag na high culture. Why? Kasi sa kanila na-introduce yung education. And then, paano naman yung mga taong nauna kay Rizal? Yung mga lolo at lola, sila yung mga nasa folk culture. So, hindi pa masyadong rampant yung schooling na naandun. And that's why yung kultura na meron doon is yung mga kantang, tawag dito, mga localized, community-based na mga kanta, na mga sayaw. Tapos pagdating ni Rizal, yun yung tinatawag na high culture. Wherein dito na meron na establish yung education. So, when we said about culture, system and symbolic and expressive structure that a particular group of people develop and utilize to enhance solidarity, understanding, and transmission of knowledge. So, sa kultura, it develops the people to have the so-called solidarity or yung pagkakaisa. Why? Kasi magkakaisa naman talaga ang lahat ng tao kapag ka nasa isang kultura sila. Anong mga kultura yan? Yung kultura na nauunawaan ng bawat isa, yung kultura na pinapamuhay mismo nila. Like for example, sa isang barangay, may traditional sa kanila na distinct lang sa kanila. Kumbaga, nasa barangay lang na yun yung kultura na gano'n. Sa San Juan, ang kultura sa San Juan is kapag ka-piyesta, kailangan basahin yung mga tao. So, that is their culture, and then that's why, kaya mag may napadaan sa San Juan, binabasa talaga nila tubig. And yung pagbabasa nila tubig is one way of practicing solidarity. And of course, they understood each other because they believe on that kind of rituals. Tapos, yung knowledge na kapag kakapiestahan ni San Juan, kailangan magbasa ng tubig, is na ipapasa siya or natatransmit yung knowledge na yun sa pamamagitan ng mga tao. Sa pamamagitan ng, of course, ng nangyayari. Okay, so ano naman yung tinatawag natin popular? So, popular, regarded with favor, approval or affection by people in general. So, popular, it is the common thing na pinapatronage ng mga tao. So, isang bagay na tinatangkilik ng mga tao. That's why we call it pop culture. So, ano nga yung pop culture? Ito yun. So, pop culture refers to the set of practices, beliefs, and objects dominant in society at a given point in time, heavily influenced by mass media, sometimes called mass culture. So, yung practices, beliefs, is na ipapasa sa pamamagitan ng mass media or sa pamamagitan ng mass culture ng maraming tao. So, saan ba yung mga taong napapakaraming tao? Of course, yung mga tao na mahilig sa social media, yung mga taong mahilig sa virtual platforms, sila yung mga tao mas naapektuhan ng popular culture. That's why yung example na meron tayo dyan is yung TV show. Virtually nakikita natin yung mga palabas na naandoon sa TV show, and we call it popular since maraming tumatangkilik. Like for example, ng Itbulaga, FPJ's Batang Quiapo, like that. So how about sa music? Sa music, we have this OPM, P-pop, K-pop, like that. And that is popular culture. So we have the social media influencers. So marami tayong social media influencers na kilala, and I know na yung iba sa inyo, kinagaya mismo yung
social media influencer na yon sa the way na manamit, magsalita, tapos mag-react sa mga bagay-bagay. And the popular culture, we can consider the fashion. So, yung kung paano tayo manamit nga, kung paano tayo magsuot ng tsinelas, kung paano tayo magsuot ng sapatos, kung anong style ng tsinelas ng sapatos ang ating gagamitin, depende yan sa kung sino ina-idolize natin. So, kung alin yung sikat, doon ka. So, yun yung popular culture na tinatawag. So, comparing folk, high, and popular culture we have. So, in folk culture, yung origin nito, it can pass down to generation. So, para mas madaling maintindihan, ito yung culture kung saan yung mga lolo at lola natin yung nandito. Sila yung mga generation na nandyan. So, how about naman yung high culture? Yung high culture, ito created ng mga elite or intellectuals, yung mga bagay-bagay na ginagamitan ng science and math, or yung mga pag-aaral, or kung saan na-prosper yung tawag dito, kung saan na-prosper yung information or yung knowledge na meron tayo. Kasi nga, meron na education, and maybe this high culture is nangyari siya noong pagdating na nasakop tayo ng mga taga-ibang bansa. Yung mga tao sa Pilipinas, kaya madali silang naloko na impluwensyahan. Why? Because ng kultura na meron sila is folk culture. Wherein yung sila sa nasa high culture, kaya nakipaglaban sila, nakapag-eskwela sila, kaya natalo nila yung mga mananakop dito sa Philippines. And after that, mananakop na yan, dumating na yung popular culture. Ito yung spread by media and mass appeal. Kung mas madali siyang matransmit, mas spread ng knowledge na to, it's because of virtual platforms, o yung mga yun yung nakikita natin sa screen, sa Facebook, sa YouTube, kahit saan. So ano yung audience sa folk culture? Of course, yung mga localized and community-based na mga tao. Sa high culture, ano yung audience? Yung elite or educated audiences. Sa pop culture, yung mga mass and diverse audiences. So para maunawaan natin yung folk culture, si lolo at si lola, yung high culture, pwedeng si mama at si papa mo kasi nakapag-study na sila. And sa popular culture, tayo bilang namumuhay dito na nasa 21st century, tayo na nasa 21st century o nasa popular culture, maunawaan natin yung mga tao na nasa high culture. Maunawaan natin yung mga tao na nasa folk culture kasi tayo yung pinaka-last generation ng kultura. Kumbaga, yung mga lolo at lola baga natin, pag nagtatanong tayo sa kanila, pag nakikita nila yung paano tayo manamit, kung paano tayo magsalita, nagagalit sila. Why? Kasi tapos merely sasabihan pa nila, bakit ganyan ka manamit? Bakit ganyan kayo magsalita? Noong mga panahon nga namin, di ba? Parang na-invalidate ka pa. So like that, kasi sila, naisip nila, yung folk culture, kung meron sila noon, hindi nila naunawaan yung pop culture na nasa ngayon. And yung mga high culture naman, of course, sila naman yung mga nakakaunawa sa folk culture. Kung bakit sila ganon, bakit yung lolo at lola ng lola natin na-impluwensyahan sila ng tinatawag nating 3G or God Gold Glory nung dumating yung mga Espanyol, kasi nga, hindi pa masyadong formal yung education na meron sila. For example, ang sakop nila sa Espanyol, dinala nila yung Diyos-Diyosan na tinatawag. So yung Diyos-Diyosan na yun yung ginamit nila para sakupin yung Philippines. Ngayon yung Philippines, yung mga tao na nandoon, naisip nila, ay oo, ito yung Diyos, kaya nagpasakop sila, kaya nautos sila. Ganun yung bagay na yun. So wherein sila Rizal na nasa high culture, sabi nila, hindi ganyan. Kailangan nating makipaglaban. Kailangan nating maunawaan na yung ganyang bagay is hindi yung Diyos. Okay? So hindi yun yung tawag dito, yung Diyos na dapat sinasamba. Ngayon, bakit sinamba ng mga yung mga lolo at lola natin, yung mga tawag dito, yung mga revoltong ganun. Why? Kasi nga, before pa yung knowledge na masakop tayo, before pa yung kahit ano, nagsumasamba naman talaga yung Pilipino. Hindi lang sa Diyos na Maria, Niño, or kahit ano pa, kundi sa mga anito-anitas. And by that, na-influensyan sila, paggamit din yung mga revolto. And even si Rizal, mawasa natin sa No Limitangere, siya mismo nagsabi na tawag dito, walang purgatorio. Walang purgatorio about sa Bible. Walang purgatorio yung nakasulat doon. So, yung meaning lang noon, sila Rizal kasi, they are the elite individuals. Kumbaga, hindi lang sila naniniwala sa kung anong sinabi ng mga magulang nila na dapat sundin. Kundi, nag-aral talaga sila. So, how about naman yung popular culture? Ito yung nasa atin ngayon. Kung paano tayo magsalita, paano tayo mag-behave, kung paano from
conservative to liberated people. Yung mga conservative dati, Maria Clara, ngayon, iba na. Okay, so, example, sa folk culture, yung folk dance, folk songs, yan. How about naman sa high culture? Of course, yung classical music and fine arts. And popular culture, the TV shows, the memes, viral, and trends. So, to wrap it up, media and popular culture. Media shape what becomes popular. So, popular culture spreads through TV, radio, social media, and the internet. So, media creates a shared sense of identity among Filipino despite diversity. So, lahat ng tao ay nakaka-relate sa kung ano ang naandyan sa trend. Why? Because every one of us is using cellphone. Every one of us is exposed sa kahit anong technology. That's why, despite of diversity we have, nagkakaisa tayo. Naunawa natin kung ano yung trend. And that is the so-called popular culture. And I hope you understood. Thank you.